Noong nakaraang linggo ay ating pinagnilay-nilayan ng ibigin ang kaaway. Bahagi yun, pero dito ngayon sa aklat ni Sira ay binibigyan na pagpapahalaga yung kaibigan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Bahagi ho, sabi na, hindi na hulugan na mapag-ibigin mo yung kaaway, pero higit na mapahalagaan natin ang mga kaibigan natin. Maganda ho pagnilinilayan ng ilang mga bagay na ipinamanigaw ni Propeta Sira ay pamahayag natin na ang magiliw na kaulusan ay nakakahatid ng maraming kaibigan. So, kaya po yung mga soft-spoken na kalimitan mas marami silang kaibigan bahagi. At ang matamis ng pananay na susuklian na magandang sagot. So, may mga tao na magaling ng salita, pero binibigyan nyo yung presidente na alin. Ipinapahay ng protection para kang politician. Ano sabi niya rito? Nakipagbatian ka sa maraming tao. Ganun yung politiko eh. Kaya kung isa kahit na nagmimisa ka, kapag pumasok yung politiko, makita mo ay pag-ahansip yun sa mga kasama. Pero bahagi mo, kasi kahit na marami kang kaibigan, anong sabi nito? Ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihilingan mo ng payo. Ibig sabihin, marami kang kaibigan, pero hindi lahat, hihilingan mo ng payo. Pipili ka lang ng ilan yan na pwede mo hilingan ng payo. Kasi kung mapapansin mo natin, may gradation din yung kaibigan. Mayroong mas malapit. Mayroong lamang kung tawagin na yung kaibigan mo. Hindi mo naman kaibigan. Kakilala ko lang. Nagkabatian na kayo. Hindi naman kayo magkaaway. Pero pwede mo na rin sabihin na kaibigan mo. Hindi pwede rin nanginan mo ng payo. Bahagi yun, sinabi ni Propeta Sira na bago ka magipagkaibigan ka naman, sumukin mo muna siya. Medyo bahagi mo, ibig sabihin, sumukin mo muna siya. Ano pang ibig sabihin ito? At huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sabagat may mga kaibigan mapagsamantala. So ibig sabihin ng sumukin, dalawa yan. Either na painan mo o because as time passes by ay doon mo talaga makikita may mga iba na pumapain. Pinapainan ko itong tao ito. Well, pero makita mo na natin as time passes by doon naman natin tunay na nakikita kung sino ba naman talaga yung tunay na kaibigan. Sa mga tama, may iba mapagsamantala. Pinakaibigan ka lang, pero iba ang pakay. Pero yun ang makikita talaga natin sa ating karanasan at sa panahon. Makikita talaga natin kung sino yung kaibigan. Sabagat may mga kaibigan mapagsamantala na di maasahan sa oras ng pangangailangan. Well, hindi ka na naman nakipagkaibigan, gawa na tutulungan ka.
Ibig sabihin, kapag sinabi yung kaibigan ka, yung medyo mas malaki, may kaibigan na wala kang maasahan dito, okay lang yun. Pero may mga kaibigan talaga na kung tawagin natin ay makikita natin sa hirap at ginawa. May kaibigan hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. Totoo. May mga kaibigan mo, pero later on, nagiging kaaway mo. At inuunyag pa niya ang pagkakagaling ninyo. Alam niyo, bahagi yung mga magkakaibigan ay kung may mga hindi magandang pangyayari sa inyo, ay hindi na kinakailangan i-broadcast mo sa iba. Kasi i-respeto nyo naman yung pinagsamahan ninyo. Kasi kahit pa paano, itinuri mo siyang kaibigan. Unless, hinihingi ng pagkakataon. Bahagi yun. Pero may mga kaibigan natin na kapag naging kaaway na kayo, ikaw lang pinakamasama sa lahat ng tao. Sana, hindi sana kayo gano'n. Ay naging kaaway mo, ay huwag kang tulungan sa kanya. Sabi niya ay do not come to the level. Meron kang kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng pagkikitan. Sa kanang kasaganaan, ibigay siya sa iyo na parang anino. Utusan niya pati ang mga katulog mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo siya makikita. Pero kayo magdala kung bakit ng mga famous and rich, maraming kaibigan, maraming kamag-anak. Kasi famous na, mayaman. Kaya maraming, sabi nga natin, nagiging kaibigan at kuminsan na kamag-anak ko yan. Pero pag mahirap ka, hindi kita kilala. Ano ba sabi dito? Lumayo ka sa kaaway. Maliwanag ko ibigin mo yung kaaway. Pero hindi ka dapat lumalapit sa kaaway mo. Kinakailangan mo na bahagi yun kung saan yung nakita natin na huwag niyong ilagay ang inyong sarili na kayo ay ipahamak ng inyong kaaway. Sabi nga natin, paano mo mamamahal yung kaaway mo kung hindi mo sila kilala? Baka mamaya, ang tuloy mo sa mga kaibigan, hindi mo alam na yun pala kaaway mo. Ay, hindi ka doon sumasakayan kung saan ibigin mo yung kaaway. Kaya, bahagi rin mo yun. Ito ay tutawagin natin ay precautionary. Kinakailangan ay mag-ingat sa mga kaaway. At mali sa mga itinuturing natin kaibigan. Sabi pa mo ni Propeta si Maria, mag-ingat ka sa kaibigan mo. Ang matapat na kaibigan ay parang matibay na kuta. Parang noong
bago kaibigan, pagtatanggol ka niya kahit wala ka. Ano? Kumisan din nakita tayo, pinagtatanggol lang ako kasi bakit nandiyan ka eh. Yung tunay na kaibigan, kahit wala na doon, ipagtatanggol ka niya. Pag nakatagpo ka ng tulad niya, para kang walang kasangalaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya malutumbasan ng daan ng kasalanan. Ang matapat na kaibigan parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matataluan lamang ng mga may takot sa Panginoon. So, matataluan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon makatatampo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan na itulad niya, may takot sa Panginoon. Kaya napakahalaga ho, yung pagiging makadiyos. Bahagi ho ng pagkilos sa mga tao namin. Meron ho isang palabas sa TV, later, before sa TV, ngayon sa Netflix. Ano ba yun? Yun ay isang underworld na ginamit ng FBI. Ay bahagi yun, kahit na mabuti na yung kanyang ginagawa, kasi yung dami ang mga kasama niya rin. Sabi nga natin ay mga kriminal, mga walang takot sa Diyos. Kaya, ay pinagtaksilan siya, halos lahat. Maliban lamang doon sa kanya kasama isa, pangalan ay si Denver. No? So, yun lang yung kanyang naging tapat sa kanya na hanggang wakas talagang hindi siya iniwanan. Pero yun, gusto nyo makakita ng kaibigan, napakahalaga yung may takot sa Diyos. Kasi bahagi yun ang makita natin, yung maging pamantayan ng paghahanap ng tunay na kaibigan. At hindi natin sa harapan ng Diyos. Naway makatagpo tayo na tunay na kaibigan. At kapag kayo makatagpo na, huwag yun ang pakawalan. Bahagi yun na higit natin, sabi nga rito sa Ibanghelyo, sa pagbasa sa Aklat ni Propeta Ezekiel, wala